At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na video ang nilabas ni Vice Presidente Sara Duterte na umano'y nagpapakita kay na President Coting ng Norte Jr. at First Lady Liz Satanas Mugs na gumagamit ng pulburon. Dahil dito agad umanong kumilos ang Korte Suprema upang imbestigahan at paghandaan ng posibleng pagpapataw ng parusa. Ayon sa mga ulat, ang naturang video ay ipinesenta ni VP Sara sa isang closed-door media briefing kung saan iginiit niyang panahon na para managot ang mga nasa kapangyarihan. Tumugon naman ng Korte Suprema at sinabing nakahanda na itong magsagawa ng opisyal na pagdinig at ilapat ang batas sakaling mapatunayan ng aligasyon. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung kailan ilalabas sa publiko ang buong video. Ngunit nagpahayag na ng interes ang ilang senador at kongresista na suportahan ang investigasyon. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang Malacanang habang nananatiling tahimik ang kampo ni na PBBM at First Lady Liz Satanas Mugs singil sa issue. Samantala, hinikayat ni VP Sara ang publiko na maging mapanuri at huwag matakot sa katotohanan. Aniya, ang katarungan ay hindi dapat pinipili lamang kung sino ang nasa pwesto. At yan nga ang mabalitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Pero bakit hanggang ngayon patuloy pa rin ang libreng edukasyon sa Davao? At hindi lang sa Davao, may mga lugar dito sa Pilipinas na si pastor ang nagpapaaral sa mga kabataan. Yung tulong pinansyal, tulong pang kabuhayan, tulong pangtawid gutom ng mga kababayan natin, hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin po yun kahit naka-freeze ang account ng KOJC. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung mawalan ng pagkain dito sa Pilipinas, sa loob ng 5 years, buhay pa rin po ang mga nandoon sa Kingdom of the Jesus Christ. Dahil nung pandemic nga, hindi nila talaga, sa totoo lang, hindi nila naramdaman yun. Hindi nila naramdaman. Sa halip na tumulong po ang kampo or ang KOJC or si Pastor Apollo Siki Buloy, tumulong pa po yan sa mga kababayan natin na mga naapektuhan ng pandemya. At hindi lang sa pandemya, kahit na sa mga nababagyuhan. Ang ano lang kasi talaga, hindi katulad ng ibang politiko o ibang kandidato, si pastor na ginagamit yung plataforma o ginagamit panghiko o pangkuha sa mga botante yung kanilang mga ginagawang tulong. Hindi kasi ganun si pastor talaga, sa totoo lang. Sa totoo nga lang, kung maayos naman talaga ang pamamalakad ng gobyerno ngayon, ay wala po sa bokabularyo ni Pastor Apollo Siki Buloy na tumakbo bilang senador ng bansang Pilipinas. So ngayon palakpakan natin dahil number 1 si Pastor Apollo Siki Buloy sa nangyaring survey po. Alam nyo, excited na talaga ako. Sabi ko nga sa inyo, daya na lang talaga ang magpapatalo sa 10 Duterte senatorial candidate. Ako na po. Tsaka ito, speaking of lugar na to, marami nagsasabi na wala pa daw 100. Tapos hindi na namin kailangan i-correct yan. Kasi una-una, yung nandyan po sa baba, yung kulay green na yan ay mga puno po yan. Punong-puno po ng tao yung mga puno na yan. Hinikot po namin yan. Kaya yung mga nagsasabing konti ang tao dyan, neck nyo. Oo, neck nyo. Kainin nyo tumbong nyo. Panya ni Pastor Apollo Kibuloy sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa kabila ng mga pagsubok at hamon na kanyang kinahaharap. Ang mga taga-suporta at taga-sunod ni Pastor Apollo ay hindi matitinag. Hindi lamang sila nanatiling tapat, kundi mas lalo pang tumitindi ang kanilang suporta at pagmamahal para sa butihing pastor. Marami na nagkakaroon ng mas malalim na pangunawa sa mga pagsubok at sitwasyon ngayon ng butihing pastor. Si Attorney Israel Tutorion, tagapagsalita ni Pastor Apollo, muling nanawagan sa mga taga-suporta na huwag mawala ng pag-asa at patuloy na magkaisa at magsanib puwersa upang ikampanya ang butihing pastor. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Senatorial frontrunner na si pastor ngayon kasi naiintindihan na ng mga taong bayan yung mga paratang sa kanya ay wala pong katotohanan. Ito po'y dala ng politika lamang. Kaya nga po, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kayod ng kayod, mayroon pa tayo ngayong araw at saka bukas na pwedeng mangampanya
Gawin natin ang lahat para mapaintindi sa taong bayan na kinakailangan si Pastor Apollo Sikibuloy po sa Senado para magiging fiscalizer siya doon, magiging main warrior against corruption kasi siya rin ang isang tao na napakaloyal sa ating bansa at sa kay Tatay Digong. Hindi niya pababayaan si VP Sara Duterte kung sakaling ma-impeachment or may trial against kay VP Sara Duterte. Ngayong araw natapos na ang cross-examination ng kampo ni Pastor Apollo sa witness ng prosecution. Susundan daw ito ng redirect examination sa May 16 at re-cross-examination. Pagkatapos nito, magpapalabas ng desisyon ng korte kung pagbibigyan na makapagpiyansa si Pastor Apollo. Ayon kay Torion, malakas ang pananalig nila na makakalaya na ang butihing pastor. Lahat naman ay nasa control po ng Poong May Kapal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. We are really very hopeful, no, na makapiyansa, makapost ng bail po si Pastor Apollo Sikibuloy. Kasi sa tingin namin, the evidence is not strong. So, yun ang opinion namin. So, may ibang opinion din yung prosecution. Pero ako, deep in my heart, may posibilidad na maka-post po ng piyansa si Pastor Apollo Sikibuloy. Saka ito pa yung, alam nyo yung kaso ni Pastor, hindi naman hanggang ngayon, hindi nila malabasan ng ebidensya. Yung mga witness, wala din. Yung mga hindi nila mailabas kung ano yung tunay na nangyari sa kanila. Pero mo, ni-rape ka 4 years, tapos bumalik ka pa ulit. Kalukuhan. Pero alam nyo, napakalaking, siguro sa lahat na rin, no? Alam nyo, kung maraming mga Pilipino na talaga na nabuksan ng isip mapatungkol kay Pastor. Talagang alam nyo, kapag nakalaya to si Pastor, sobrang lalo't pag nanalo bilang senador pa rin si Pastor Apollo Sikibuloy, sobrang talagang magdiriwang ang buong Pilipinas at talagang hindi magsisisi ang buong Pilipinas na maihalal itong tao na to. Dahil alam naman natin na talagang yung puso nito nandun lang sa pagtulong at nandun lang sa pagmamahal para sa ating bansa. Paalala lang po, no? Isa si Pastor Apollo Sikibuloy sa mga lumaban, sa mga rebelde, sa mga makakaliwa dito sa Pilipinas. At talagang marami yung nagsasabi at testigo, yan, nandiyan na si Senator Robin at Pangulong Duterte na isa si Pastor sa mga talagang lumaban para sa ating bayan. Kaya wag na ho nating palagpasin itong pagkakataon na to para maihalal si Pastor Apollo Sikibuloy. Samantalang dito na nga tayo sa alas or natitirang alas or nag-iisang alas ebidensya ni Vice President Sara ay inilabas na. So eto po, panoorin po natin tong video na ito, no, na malupit na banat ni Vice President Sara Duterte. Matapang at diretsahang binatikos ni Vice President Sara Duterte ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan tinukoy niya ang kawalan nito ng kakayahang mamuno. Nagbabala rin ang bise laban sa isang mapanganib na alyansang naglalayong panatilihin ang kahirapan ng mga Pilipino kasama ang banta ng malawakang dayaan sa nalalapit na halalan. Si Jason Rubrico magbabalita. Formal nang itinaas ni Vice President Sara Duterte ang mga kamay ng pambato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang tinaguriang Duterten, sa meeting de Avance sa Liwasang Bonifacio. Sa kanyang talumpati, walang paligoy-ligoy na tinukoy ni VP Sara ang ugat ng anyay patuloy na pagbagsak ng bansa. Ito ang maling pamumuno ni Marcos Jr. at ang pag-usbong ng isang alyansa na binuo umano mula sa kasakiman at kapangyarihan. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag
sa ating saligang batas. Dagdag pa ni VP Sara, patuloy Hindi ni umanong Vice umiiwas si President Marcos Sara Jr. sa isyu ng drug test na naging simbolo ng mga napabayaang pangako ng administrasyon. Malinaw rin ang naging pasaring ni VP Sara sa insidente ng pagdukot kay dating Pangulong Duterte na iniuugnay niya sa kasalukuyang gobyerno. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa ring tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test at nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo at dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Ngunit Hindi, no? Ang tindi, alam nyo, habang pinapanood namin si Vice President Sara Duterte dito, tumatayo ang balahibo namin. Talaga. Di, alam nyo, sobra-sobra na rin kasi talaga. Bilang kung tayo nga, nasaktan tayo, beto pa kaya, anak to. Talagang sukdulan naman din kasi talaga kayo pa ni Marcos. Sobra yung pagiging hayop niya. Pero mo, iyang mga tao ang tumulong sa'yo pero sila pa yung una mong ginipit. Nasamantalang yung mga dilawan, yung mga makakaliwa halos ilang dekada nila kayong binaboy. Ilang dekada nila kayong wilalangya. Ilang dekada kayong pinamuka sa mga Pilipino na ang mga Marcos ay walang kwenta. Pero sila pa yung kinampihan mo at ang masama pa doon, parang pinapalabas mo na talagang totoo ang sinasabi ng mga dilawan na ang Marcos sinungaling at magnanakaw. At yun naman din ang nakikita namin ngayon. Kaya deserve to ni Marcos Jr. higit pa rito, binigyang diin ni VP Sara ang insultong idinudulot ng pamahalaan sa sambayan ng Pilipino, ang paggamit umano ng ayuda bilang kasangkapan para bilhin ang boto ng mamamayan. Iniinsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng mga tao. Ang ayuda ay hindi naman likas na masama. Sa katunayan, marami ang natulungan ito noong panahon ng pandemya. Ngunit kapag ginamit ito para manipulahin kayo at pagsamantalahan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan, nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Again, Filipinos deserve better. Kasunod nito, nagbabala si VP Sara sa posibleng malawakang dayaan sa darating na May 12 Eto pa. elections. Aniya, ang alyansang nabuo ay hindi lamang mapanganib kundi naglalayong ipagpatuloy ang pagpapahirap sa taong bayan. Ang binuong alyansa ay isang mapanganib na pagsasanib puwersa ng isang administrasyong walang kakayahan, mga elitistang liberal, at mga tinaguriang makabayan na ang tunay na hangarin ay manatiling mahirap ang taong bayan. Ibinahagi rin ng pangalawang Pangulo ang kanyang paghahambing sa alyansang ito sa mga bangungot ng nakaraan mula sa kapalpakan ng Yolanda Response hanggang sa panahon ng narco-politics kung saan aniyay iniwan sa gutom at kawalang malasakit ang mga Pilipino. Kaya naman, Grabe, muling no? nanawagan si VP Sara sa mga botante na gamitin ang kanilang karapatan ng buong dangal at tapang ngayong darating na halalan. Let us show the world that no amounts of vote buying or cheating can suppress the fury burning in our hearts. Time and again, you have heard me say, God save the Philippines. Ngayong Lunes, bumoto tayo ng diretso and let us all save the Philippines. Para sa Diyos at Grabe, palakpakan natin Vice President Sara Duterte. Grabe, no? Kaya ngayon namin napagtatanto na yung sinasabi ni Pangulong Duterte na ibahin nyo si Sara. Grabe yan. Yan ang leader, diba?
Anak ng teteng, may yagbuls pa si Vice President Sara Duterte kaysa kay Marcos. Tingnan mo si Marcos ngayon, nagtatago sa puppet niya na si Manang Clara. Manang Clara, tawag ni Atty. Salpanelo. Dito, alam nyo, nanggigigil na naman ng gusto si Marcos nito. Lalo na si Martin tsaka si Lisa. Ano po? Nagigil na naman ang mga hinayu. Mga hinayu pa. So mga banateros, anong makukomento nyo sa matapang na pahayag na paglabas ng talagang saloobin ni Vice President Sara Duterte at paghikayat niya sa inyo na iboto ang 10 Duterte senatorial candidate ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pahipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. At mega love shoutout dyan sa lahat ng OFW Hero Abroad sa mampanig ng mundo, sa ating mga mahal na senior citizen na patuloy na sumusubaybay sa Banateros Brothers at sa SMNI. At syempre, huwag niyo pong kalimutan sa darating na halalan, patuloy pa rin ang Apollo Sikibuloy at sa lahat ng Duterte senatorial candidate. Maraming salamat. May mga lugar dito sa Pilipinas na si Pastor ang nagpapaaral sa mga kabataan. Yung tulong pinansyal, tulong pang kabuhayan, tulong pangtawid gutom ng mga kababayan natin, hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin po yun kahit naka-freeze ang account ng KOJC. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung mawalan ng pagkain dito sa Pilipinas, sa loob ng 5 years, buhay pa rin po ang mga nandoon sa Kingdom of the Jesus Christ. Dahil nung pandemic nga, hindi nila talaga, sa totoo lang, hindi nila naramdaman yun. Hindi nila naramdaman. Sa halip na tumulong po ang kampo or ang KOJC or si Pastor Apollo Sikibuloy, tumulong pa po yan sa mga kababayan natin na mga naapektuhan ng pandemya. At hindi lang sa pandemya, kahit na sa mga nababagyuhan. Ang lang kasi talaga, hindi katulad ng ibang politiko o ibang kandidato, si Pastor na ginagamit yung plataforma o ginagamit panghiko o pangkuha sa mga botante yung kanilang mga ginagawang tulong. Hindi kasi ganun si Pastor talaga, sa totoo lang. Sa totoo nga lang, kung maayos naman talaga ang pamamalakad ng gobyerno ngayon, ay wala po sa bukabularyo ni Pastor Apollo Sikibuloy na tumakbo bilang senador ng bansang Pilipinas. So ngayon palakpakan natin dahil number 1 si Pastor Apollo Sikibuloy sa nangyaring survey po. Alam nyo, excited na talaga ako. Sabi ko nga sa inyo, daya na lang talaga ang magpapatalo sa 10 Duterte senatorial candidate. Ako na po. Tsaka ito, speaking of lugar na to, marami nagsasabi na wala pa daw 100. Tapos hindi na namin kailangan i-correct yan. Kasi una-una, yung nandyan po sa baba, yung kulay green na yan ay mga puno po yan. Punong-puno po ng tao yung mga puno na yan. Hinikot po namin yan. Kaya yung mga nagsasabing konti ang tao dyan, neck nyo. Oo, neck nyo. Kainin nyo tumbong nyo. Panya ni Pastor Apollo Kibuloy sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa kabila ng mga pagsubok at hamon na kanyang kinahaharap. Ang mga taga-suporta at taga-sunod ni Pastor Apollo ay hindi matitinag. Hindi lamang sila nanatiling tapat, kundi mas lalo pang tumitindi ang kanilang suporta at pagmamahal para sa butihing pastor. Marami na nagkakaroon ng mas malalim na pangunawa sa mga pagsubok at sitwasyon ngayon ng butihing pastor. Si Atty. Israel Totorion, tagapagsalita ni Pastor Apollo, muling nanawagan sa mga taga-suporta na huwag mawala ng pag-asa at patuloy na magkaisa at magsanib puwersa upang ikampanya ang butihing pastor. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Senatorial frontrunner na si Pastor ngayon kasi naiintindihan na ng mga taong bayan yung mga paratang sa kanya ay wala pong katotohanan. Ito po'y dala ng politika lamang. Kaya nga po, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kayod ng kayod, mayroon pa tayo ngayong araw at saka bukas na pwedeng mangampanya. Gawin natin ang lahat para mapaintindi sa taong bayan na kinakailangan si Pastor Apollo Sikibuloy po sa Senado para magiging fiscalizer siya doon, magiging main warrior against corruption kasi siya rin ang isang tao na napakaloyal sa ating bansa at sa kay Tatay Digong. Hindi niya pababayaan si VP Sara Duterte kung sakaling ma-impeachment or may trial against kay VP Sara Duterte.
Ngayong araw natapos na ang cross-examination ng kampo ni Pastor Apollo sa witness ng prosecution. Susundan daw ito ng redirect examination sa May 16 at re-cross-examination. Pagkatapos nito, magpapalabas ang desisyon ng korte kung pagbibigyan na makapagpiyansa si Pastor Apollo. Ayon kay Torion, malakas ang pananalig nila na makakalaya na ang butihing pastor. Yun, Lahat siya naman pa yun. ay nasa control po ng poong may kapal kay Allah subhanahu wa ta'ala. We are really very hopeful, no, na makapiyansa, makapost ng bail po si Pastor Apollo Sikibuloy. Kasi sa tingin namin, the evidence is not strong. So, yun ang opinion namin. So, may ibang opinion din yung prosecution. Pero ako, deep in my heart, may posibilidad na maka-post po ng piyansa si Pastor Apollo Sikibuloy. Saka ito pa yung, alam nyo yung kaso ni Pastor, hindi naman hanggang ngayon, hindi nila malabasan ng ebidensya. Yung mga witness, wala din. Yung mga hindi nila mailabas kung ano yung tunay na nangyari sa kanila. Biruin mo, ni-rape ka 4 years, tapos bumalik ka pa ulit. Kalukuhan. Pero alam nyo, napakalaking, siguro sa lahat na rin, no? Alam nyo, kung maraming mga Pilipino na talaga na nabuksan ng isip mapatungkol kay Pastor. Talagang alam nyo, pag nakalaya to si Pastor, sobrang lalo't pag nanalo bilang senador pa rin si Pastor Apollo Sikibuloy, sobrang talagang magdiriwang ang buong Pilipinas at talagang hindi magsisisi ang buong Pilipinas na maihalal itong tao na to. Dahil alam naman natin na talagang yung puso nito nandun lang sa pagtulong at nandun lang sa pagmamahal para sa ating bansa. Paalala lang po, no? Isa si Pastor Apollo Sikibuloy sa mga lumaban, sa mga rebelde, sa mga makakaliwa dito sa Pilipinas. At talagang marami yung nagsasabi at testigo, yan, nandiyan na si Senator Robin at Pangulong Duterte na isa si Pastor sa mga talagang lumaban para sa ating bayan. Kaya wag na ho nating palagpasin itong pagkakataon na to para maihalal si Pastor Apollo Sikibuloy. Samantalang dito na nga tayo sa alas or natitirang alas or nag-iisang alas ebidensya ni Vice President Sara ay inilabas na. So eto po, panoorin po natin tong video na ito, no, na malupit na banat ni Vice President Sara Duterte. Matapang at diretsahang binatikos ni Vice President Sara Duterte ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan tinukoy niya ang kawalan nito ng kakayahang mamuno. Nagbabala rin ang bise laban sa isang mapanganib na alyansang naglalayong panatilihin ang kahirapan ng mga Pilipino kasama ang banta ng malawakang dayaan sa nalalapit na halalan. Si Jason Rubrico magbabalita. Formal nang itinaas ni Vice President Sara Duterte ang mga kamay ng pambato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang tinaguriang Duterten, sa meeting de avance sa Liwasang Bonifacio. Sa kanyang talumpati, walang paligoy-ligoy na tinukoy ni VP Sara ang ugat ng anyay patuloy na pagbagsak ng bansa. Ito ang maling pamumuno ni Marcos Jr. at ang pag-usbong ng isang alyansa na binuo umano mula sa kasakiman at kapangyarihan. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, Grabe hindi yun. kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Dagdag pa ni VP Sara, patuloy Hindi ni umanong Vice umiiwas si President Marcos Duterte. Jr.